At dahil na-miss natin ang tokwa, tara, luto tayo ng tokwa. Isa sa pinakamadali, simple at masarap na recipe ang gagawin natin ngayong araw na to. Magugustuhan mo ng iyong mga chikiting at ng buong pamilya. Meron akong 6 na piraso ng tokwa dito sa ref. Inilabas ko na nga bago pa ilabas ng iba. Tinuyo ko lang muna mabuti gamit ang mga kitchen tissue or kitchen towel. Importante na tuyuin nating mabuti yung mga tokwa para maiwasan yung pagtalansi kapag nagpipirito na tayo at para mas ma-absorb nito yung mga marinade or seasonings na inilalagay natin. Sinadya kong hindi perfect yung shape. Bakit? Wala lang, trip ko lang. Hindi, charot lang. Meron tayong purpose dyan. Mamaya, makikita natin pare-pareho kung successful pero dahil nakita ko na to, abangan. Gumaganon pa no? Sa isang malaking bowl or container, yung tsak na mahalo nating maigi yung tokwa mamaya, naglagay na ako ng itlog. Isang itlog lang. At para po sa ating mga viewers, kamusta po kayo dyan at ano po ang inyong mga ulam for today? Naglagay na nga ako ng konting asin, paminta, konting asukal para mas mabalanse yung lasa, bawang, oyster sauce, soy sauce, at maglalagay din ako ng cornstarch at harina. Again guys, naglalagay ako ng cornstarch para mas maging crispy yung ating flour coating. Pero kung wala kayong cornstarch at harina lang, pwede na yan. Para dito sa recipe na to, 6 na tokwa, naglagay ako ng mga tigpo 4 tablespoon ng flour and cornstarch. So total of 8 tablespoon or 1/2 cup. Pero unti-unti ko lang nilagay. Ayan, hinalo ko na nga ng maigi pero dahan-dahan. Dahan-dahan lang guys dahil alam naman natin na malambot yung tokwa. Kaya naman, ayoko na. Wala na. Kumanta pa. Oops, huwag kayong matakot kung medyo may ibang part na nadudurog dahil malambot nga yung tokwa. Mamaya, makikita nyo maganda yung kakalabasan yan. Pero again guys, huwag namang madiin na kasi baka mamaya magulat kayo, lusak na yung tokwa nyo at talaga namang durog na durog na. Itinabi ko lang muna para na ma-marinate pa siya. Ayan, parang lasa talagang fried chicken. Kung meron pala kayo guys, yung mga paborito nyong herbs and spices, pwede kayong maglagay. Alright, tanda na natin yung iba pang natitirang konting sangkap na lang. 4 na butil ng bawang, naghiwa-hiwa na nga ako, tinatad ko ng maliliit. Eto, nagtatad ako ng spring onions, pero don't worry, optional to guys. Pang garnish ko to or pang sprinkle mamaya, kaya kung wala kayo, pwede nyo pa rin tong gawin. Kumuha lamang ako nitong microwavable tub na meron pang takip, tapos naglagay ako ng harina, asin at paminta, at itong ating sekretong sangkap, maglalagay ako ng cheese powder. Pero kung wala kayo nito, don't worry, huwag kayong maglagay. Wala nga kayo. Pero kung sakali lang naman na meron kayo dyan, try nyo maglagay guys para mas maging maganda yung color niya. Ayan, shake ko lang para mahalong maigi. Pagkatapos, nilagay natin yung minarinate nating tokwa. Alug-alugin hanggang sa mabalutang maigi kada pieces. Tapos, ayan, ganyan yung kakalabasan niya. At syempre, gamit ang ating kawali, magpainit na tayo ng mantika. Pagka iyan ay naglalagay kayo ng wooden spoon or wooden sandok, makikita nyo, may mga bula-bula na mabilis na nag-aakyatan na yan. Ready na yung ating mantikang pagprituhan. Prituhin lamang natin as much as possible, ihulog nyo ng paisa-isa. Ganyan naman dapat, diba, pag nahulog ka sa isang tao. Dapat isa-isa lang. Huwag madami. Charot! Ayan na nga yung sinasabi ko guys, dahil hindi siya perfect square yung pagkakahiwa natin, kaya mukha siyang chicken popcorns, yung mga chicken poppers. So hindi mo siya aakalaing tokwa itsura pa lang, lalo na pag natikman mo. Syempre nandun pa rin yung hint ng tokwa, hindi naman totaling mawawala yan. Kasi nga, tokwa yan. Pero dahil minarinate natin siya, tapos nilagyan pa natin siya ng garlic, kaya mas sasarap siya. Ayan na, kwentuhan muna tayo. Sa mga nagtatanong po kung meron akong Facebook page, yes po, meron tayong Jane Agustin Silvestre Facebook page. Nagpo-post din po ako dyan ng aking mga cooking videos, sa aking mga cooking recipe. At syempre, meron din po akong Instagram at TikTok, Jane Agustin Silvestre Kusinerang Inyera. Search nyo na lang yun, guys. Syempre, sinearch nyo na lang din, i-follow nyo na rin. O diba, wala naman po tayong sapilitan dito, pero i-follow nyo na. Please! Charot lang. Yung bukal sa puso ko. Next, ito na nga, gagawa na tayo ng napakasarap pero napakasimpleng sauce. Ito yung sauce recipe or yung flavor na gagawin natin. Madalas din itong ma-order sa mga restaurant. Kaya naman, ituturo ko sa inyo guys. Magpainit na nga tayo ng ating mantika sa ating mga kawali. Pagkatapos, magigisa lamang ako ng bawang for 30 seconds in medium-high heat. Pagkatapos, papatayin ko yung apoy at paghahalu-haluin ko lang yung ibang mga sangkap. Oyster sauce, soy sauce, sugar. Kung gusto nyo mas healthy, pwede kayong gumamit ng honey kung may budget. Naglagay din ako ng suka pagkatapos hinalo ko munang maigi pero hindi ko pa rin binubuksan yung kalan.
Next, gumawa ako kanina ng slurry. Ito yung magiging pampalapot ng ating sauce. Cornstarch yung ginamit ko para mas maging glossy yung sauce natin. Mamaya makikita nyo. Para mas maganda at appetizing tingnan. So yung slurry nyo, konting tubig at konting cornstarch lang yan. Pero ito, nadamihan ko ng tubig dahil dito ko na ilalagay yung tubig na gagamitin ko sa ating sauce. For the complete ingredients, pinupost ko po siya on the description box below. Check nyo na lang yan, guys. Ayan, pwede nyo nabuksan yung kalan. Medium-high heat din. Pagkatapos, haluin nyo lang mabuti hanggang sa lumapot at maging glossy yung ating sauce. So, umpisa makikita nyo parang medyo may white-white pa siya. Tapos, maya-maya lang, pag kumukulo na yan, magiging glossy na yan, guys. Tip lang, huwag nyo masyadong palalaputin dahil kapag nag-evaporate yung water at pinalapot nyo ng maigi, magiging maalat siya. And one more thing, kapag lumamig yan, mas lumalapot pa yung sauce. Naglagay na nga ako ng konting patak ng sesame oil pagkatapos hinulog ko na yung mga tofu popcorns natin kanina. Haluin lamang maigi hanggang sa makot each tofu pieces ng ating napakasarap na sauce. At syempre, ready na for plating. So, for garnish, guys, pwede kayo mag-sprinkle ng spring onions and sesame seeds. Naku, guys, napakasarap nito pag may rice. Nakapagsaing ka na ba? Ito na nga, serve while it's hot and enjoy. Syempre, enjoy it with your family. Kaya naman, guys, talo-talo na naman to. Mapaparami na naman ang kain nyo. Diba? Simple lang, madaling gawin at napakasarap pero healthy. Kaya naman i-try nyo na to and comment down below kamusta ang experience nyo sa ating soy garlic tofu. At syempre pa, pwedeng-pwede nyo rin yung i-partner dito sa ating napakasarap at napakasimpleng garlic mayo dip. Meron din po tayong recipe niyan. Yes, sure. Meron din tayong recipe niyan, guys. Check nyo lang dyan sa taas. Yan yung I button. At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang ininyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.